mga kaigsunan, malipayon nga pagpakiguban kaninyo karon ning lang yugto no sab ning atong tulumanon tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong sa Dios ganahan ay kini pinagi sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinagi sa usa ka Sabbath School department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Ang atong suhito karon mga pinangga ako mga kaigsunan mao kini nagkanayon, Jesus bade them follow me. O si Jesus nag-imbitar kanilang nagkanayon, sunod kamo kanako. Mga pinangga ko makiksunan sa lipatan mo padayon ini nga suheto gusto lang ako pibalo kaninyo nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa usa ka Sabbath fellowship at the same time 13th Thanksgiving anniversary celebration sa tingog sa paglaom dinhi sa dakbayan sa Tagum. Karong adlaw mga pinangga ko makiksunan atong sa ulugon ang pinakadakong panagtigom nato dinhi sa Tagum City. Dinhi gyud mismo sa Atrium New City Hall Building, Apukon, Tagum City. Ang atong tema nagkanayon, yielding at the cross. Atong itugyan atong kaugalingon, isurrender atong kaugalingon sa cross ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. So kini nga mensahe ato ning dugukan mga kaigsunan alang sa dugang panatong kalig-on kadasig pagbag-o sa kinabuhi ahangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kauban nato mga kaigsunan ng afterglow sound o maubang pang mga mag-alawit o kauban na we have a visitor from Cebu. Doon natay usa ka speaker from Cebu. So maningon alamin nyo na lang mamaya. So ato na lang hibasayron niya kinsa unya mga kaigsunan. One of our speakers is coming from Cebu City. So kagay ng adlawan lagi siya ni abot o na naka-hotel na siya karon diri sa Tagum City. Okay, thank you very much mga pinangga ko mga kaigsuonan, mga kapamilya nga nagpaminaw karon. Now let's go to our suheto sa itong pag-isgutan karon. Jesus bade them follow me, pero ato na pataliwadan kini sa kapag-ampo. Mag-ampo ta mga kaigsuonan. Dalaygon og balaan namo nga Dios kana ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoong Dios nga ikaw nagapanalangin nagapakiguban kanamong tanan. Ikaw mo ang Dios nga walay katapusan. Giyahi kami taon Ginoo. Tultuli kami sa mga pulong pagalitukon. Matun-an og masabtan namo ang mga pulong amo pag-iskutan karon og pagabasahon. Ginoong Dios panalangin ang mga naminaw nga makabakuha pasabtan ang kamatuoran ug magkinabuhi kauban kanimo kauban kanamong tanan. Ginoong Dios panalangin ang mga naminaw, panalangin sila sa panglawas, paninapi, espirituhanon labaw sa tanan. Labi na gyud ang nagbalatian karon ayuhain taon sila. Ang mga supporters, mga donors panalangin ni usab. Ug ang tanang kawanin ning station nga dina-play kini nga broadcast, ikaw magapanalangin usab. O pasiluwa kami sa among mga sala. Kining tanan ang magitugyan kanimo gilauman nga madawat pinaagi sa ngalan ni Hesukristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan, thank you very much nga nagpabilin ka mo rin. Usbon ko ato suhito karon lesson number 11 mga higala, Jesus bade them follow me. Okay, matud pa ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Dali uban kamo kanako, sunod kamo kanako. Ala sa inyong kasayuran mga pinangga ko mga kaigsunan. Adunay ngato ang memory text mabasa nato kini sa John chapter 10 verse 5. Matud pa rin ni, but they, referring to the sheep, will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Matud pa ni Ginoong Hesus nga ang mga karnero di na sila mosunod og usa ka magbalantay nga estranghero. Kay wa sila kaila siyang tingog. Put pasabot ang karnero mosunod lang na siya basta kaila siya sa tingog mga pinangga ko mga kaigsunan. Ang atong author sa to ang lesson doon na siya gi-share sa usa ka sinulat gikan kini kang Rodney Stark, Cities of God sa San Francisco, HarperCollins Publisher 2006 page 31. Matod pa niya mga kaigsunan nga niadtong AD 362 ang Roman Emperor nga si Julian nagpalusad og usa ka kampanya aron buhion pag-usab ang paganismo. Ug matod pa niya ang Kristyanismo maoy mi-take over na, mis anam-anam nag-take over tibuok Roman Empire o gusto niyang mga pagan leaders, matod pa niya, kinahanglan pukaon. Gitambagan ni Emperor Julian mga higala, ang mga leader sa pagano, matod pa niya, kabalo ba mo nga ang mga Christians ni tupo og midako ang mga Christians. Kailang giatiman ang ilahang mga membro. Pati pang ato mga membro ilang gipakaon. Kita wa tay gihimo sa pagpakaon sa atong mga membro. Samtang ang mga Christian nga mga pastors,
mga leaders, ilang giatiman ilang mga membro, ilang gipakaon, apil pang ato ang mga membro, ang ato mga pobreng mga membro. So din hinakitaan nga moinungdan nga nagdako sila. So imong masabtan mga pinangga ko mga kaigsunan nga ang Roman government iyang giisip nga ang Christianity mawala na. Ang Christianity tibok kalibutan mawagtang na sukad nga namatay si Kristo, pero wala ka na mahitabo. Kaya ang nahitabo ang iyang mga membro ni Jesus Christ sama kanimo kanako. Gikan sa mga apostol sangtod karon, mikopya sa gibuhat ni Kristo nga maong pagatiman sa mga panginahanglan sa mga tao. Una sa tanan atong sundon tong giingon ni Kristo nga ang mga karnero nakaila sa tingog sa iyahang magbalantay. Tinuod na mga pinangga ko mga kaigsunan, matod pa ni Kristo, ako mao ang pultahan, ako ang tinuod nga magbalantay sa akong karnero, ang tinuod na magbalantay sa karnero, magahatag sa iyang kinabuhi ngadto sa iyang mga karnero. Busa sa Juan Kapitulo 10, versikulo 16, matod pa ni Kristo, and other sheep I have which are not of this fold, then also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Imong masabtan karon dinhi mga pinangga kong magigalag kaigsunan that the sheep hears the voice of the shepherd. Iyang madunggan ang tingog sa iyahang magbalantay. Busa mga pinangga kong mga kaigsunan, atong mapamalandong ug atong maaninaw nga ang katawhan sa Dios makaila sa iyahang tingog mga kaigsunan. Busa ang atong role ning kalibutan sa iglesia mga kaigsunan, we become mura kanang ang tubo ba, agianan sa tubig mga kaigsunan, imong gigikan kang Jesus Christ, imong ipasa, mahimo kang agianan, mahimo kang conjoint sa to pa ang imuhang effort o ang method or grasya gikan sa Ginoo, imong i-blend mga kaigsuonan para sa mga tao, aron ang mga tao makaila kang Jesus Christ. Sa Steps to Christ, pages 85 to 91 nagkanayon. Nevertheless, we can be powerful conjoints who help people know the voice of Jesus. He speaks through nature even despite the ravages of the fall, providential, circumstantial workings, the influence of the Holy Spirit, godly people, and His Word. Okay, so imong masabtan mga kaigsunan nga ang mga katawhan nga nagapangita sa Dios, pinaagi sa kinaiyahan, matouch sila, magayran sila sa Holy Spirit, pinaagi sa imong mga maayong binuhatan, sa imong mga influence sa mga higalag kaigsunan, then they will be led by the Holy Spirit. As the good shepherd's representatives, we must reflect the characteristic of His ministry when we bid people to follow Him. Authenticity in the word as well as genuine service that reflects Jesus' sacrificial love opens the ears of those whom we serve and breaks down barriers between the community and the church. Ang gugma lang gyud ni Kristo nga niya kanato nga atong ipakita sa mga tao mga kaigsuonan, mao lang gyud ang makapabuak sa barrier nagulang nga bungbong mga kaigsuonan, barrier of prejudice sa mga tao nga nagapangita kang Ginoong Hesus. Mga kaigsuonan, dili ta maghulat nga ang mga tao may mangita sa tuwa. Dili ta maghulat nga ang mga tao may muduol sa tong simbahan. Kita mismo ang mangita sa mga tao. We are to seek the people. Sa Luke 19 verse 10, for the Son of Man has come to seek and save that which was lost. Ang anak sa tao ni anihi mga kaigsuonan aron maoy mangita sa mga nangawala. Sama kang adan og kang iba. Sadyang nagpakasala sa adan og sa iba. Ang Dios mismo ang nanaugikan sa langit, naglakaw-lakaw sa tanaman og nangita kang adan og kang iba. Adan, iba, where art thou? Asa kamo? So, kita kay mga kamot og tiil man ta ni Jesus Christ. Kita ang mangita sa mga nagkinahanglan. Kay kanang mga biktima, mga kaigsuonan, sama sa biktima sa mga tulisan dito between Jerusalem and Jericho. Di na to siya kalihok, kaya nga naman victim na siya. Ang Good Samaritan may niduol sa biktima aron iyahang atimanon ang biktima.
So kita ang mangitag pamaagi nga makahimo tag programa para ang mga tao atong ma-reach. Aron atong makabot ang mga tao, mga pinangga kong kaigsunan. Si Ellen G. White sa Christ Object Lesson, page 229, we are not to wait for souls to come to us. We must seek them out where they are. They are multitudes who will never be reached by the gospel unless it is carried to them. Ato masabtan, mga pinangga ko mga kaigsunan, nga di ta maghulat ng mga tao moduol sa ato. Ang mga tao na sa gawas, nagpaabot na sila. O kanus na to sila duulon mga kaigsunan, mangita tag pamaagi nga may balita, magdunggan nila, makabot sa mga tao ang may balita mga kaigsunan. Although, yeah, we cannot deny the fact nga posible po, ganoon na po yung mga panahon nga ang mga tao may muduol sa tua. Yes, thank you for that. Pero kanang mga tao nga niduol sa tua mga kaigsunan, kuana na sila, recipient na sila sa mga good influence sa atong mga kaubanan, dito ilang silingan, nakadungog na sila sa radyo, so na-reach na sila sa gospel, munang sila na ang niduol sa tua. Pero, ang method ni Jesus Christ mga kaigsunan, sa Ministry of Healing, page 144, Christ's method of reaching the lost cannot be without fruit. Ang uban man gud ma-discourage ba? Ay, dili na lang tabo padayon. Oy, kaya nga naman, basig way maminaw na to, way muduol na to. No, do not say that. Ayaw mo kahadlok pag-invest sa inyong time, effort, money, para sa pagpangita sa mga nangawala. Ngano, that will never become in vain. That's why Jesus Christ said, His method of reaching the lost will not and cannot be without fruit. Dili pwede nga di na mamunga. Mamungag yun na mga pinangga kong mga kaigsunan. Sa pagpanaog hamiling kalag alang sa inyong kasayuran, mga pinangga kong mga kaigsunan, doon ay gitawag og mga bridges. Bridge. The bridge, mga kaigsunan. Kabalo ka, the strongest, matod pa sa Ministry of Healing, page 470, the strongest argument in favor of the gospel is loving and lovable Christians. Buti pasabot si Sister White may nagsulti na page 470 sa Ministry of Healing. Ang bugtong o pinakalig-on nga argumento aron makakuha og pabor para sa mayong balita mao kadtong mga tawo nga mahigugmaon og mga taong sayon ra mahigugma nga mga Kristohanon. Sa ato pa mga kaigsunan, ang mahigugmaon nga mga membro sa iglesia, mga kaigsunan, mao'y makabridge sa mga tao nga naa karon sa gawas paingon sa atong iglesia. O sa atong iglesia paingon sa mga nanginahanglan sa mga tao. So ingon ana, kung we are trained to love each other, when we are trained to love one another in the church, ang mahitabo din na mga pinangga ko mga kaigsunan, ang atong mga membro may mahimong nindot nga tulay, lig-on nga tulay, lig-on nga argumento para ang mga tao musulod sa atong iglesia. Kabalo ka sa una bitaw mga kaigsunan, ang mensahe sa simbahan, sigig pangdaot sa mga pari, sigig pangdaot sa Santo Papa, so na-converter ang mga, dunay mga membro sa iglesia nga na-converter, tungod kay ang simbahang Katoliko, daot ang pare, daot ang Santo Papa, mga katiwalian sa Santo Papa, so mauto ang mga membro ni pasok sila sa iglesia. Sa to paning sulod sila not because of love. Kadtong mga tawhana, mga kaigsuonan nga na baptize sa simbahan, na converter tungod silang hatred against the leadership of the Roman Catholic Church, mo to nagpabaptize sila sa Seventh-day Adventist. Kadtong mga tawhana maora po ito yung mga samukan sa iglesia, mga kaigsuonan, nga magsigig pangutingkay sa mga sala, sa mga pastor sa ato ang organisasyon. Nga naman, may ilahang brought up mga kaigsuonan. In other words, kitang mga membro sa iglesia, dili na to tudluan ang mga tao, labi na sa leadership sa iglesia. Dili na to tudluan ang mga tao to hate against the brother. Dili na to tudluan ang mga tao what is hatred, what is envy, what is persecution, what is backbiting. Dili na to tudluan ang mga tao, ana. Atong tudluan ang mga tao what is love, what is forgiveness. Kay kung dili na to tudluan ang mga tao, gugma mga kaigsuonan, unsay gugma ilang madala sa mga tao sa naa sa palibot? Wala. Unsay gugma ilang mapakita? Wala, kay wa na to sila tuloy gugma. So ang church leadership must train the people on how to love and spread
the gospel. Dili kay we will teach the members to hate and spread the gossip. Dili na mao mga pinangga ko mga kaigsuonan. Okay? Sa Testimonies for the Church, Volume 6, page 371, the Lord does not now work to bring many souls into the truth because of the church members who have never been converted and those who were once converted but who have backslidden. What influence would these unconsecrated members have on new converts? Would they not make of no effect the God-given message which His people are to bear? Mga kaigsuonan, sumunod ko Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 6, page 371. Atong Bisayaon, ang Ginoo, dili siya magbuhat og paglalag daghang hamiling kalag ngadto sa kamatuoran tungod kay ang mga miyembro sa iglesia wala pa mabag-o. Kay kadtong bag-o lang unya nga makonverter, mo backslide ra gihapon to. Kay unsa may impluwensya nga mahatag sa mga miyembro sa iglesia nga sila mismo wala man sila pagkabalaan nga mapakita ngadto sa mga new converts. Ang ilang gihimo sa mga miyembro sa iglesia, ila lang gipakita ang walay epekto sa maayong balita. So mauna mga kaigsuonan, ang atong mga kaigsuonan sa iglesia, tuluan lang unta nato paghinigugmaay, tuluan nato ang mga miyembro nato sa iglesia og pagkamapailubon, pagkamainantuson, pagkamapuanguron, pagrespeto sa isig katao, nga dili nato tuluan ang mga miyembro og unsay hatred, unsay kasina, para ang mga kaigsuonan ma-converted ang kalag mga kaigsuonan. Sa dihang ang tanang mga miyembro sa iglesia konbertedo o dili mahimong tanan tingali majority, wow, many souls from outside will flash flood into the church. Magbaha paingon sa atong iglesia. Nganong gahi kayo ang pagpanaw hamiling kalag karon. Bisan pagpanagaan nimo tag 100 ang ulo para magpabautismo, bisan pagtagaan nimo bugas og tinapa, magpabautismo man na, pero human sa bautismo mga wala ra gihapon na. Why? Because they cannot see the love of Jesus Christ in our church. So think it through, my dear brethren. So gugma nga to ang itudlo sa atong mga kaigsuonan. We will teach the people to learn respect to our fellow brethren, to respect to our fellow workers, to respect to our fellow human being. Tudluan na to sila na gugma ang atong ipairal mga kaigsuonan. Pagka mapinasayloon ang atong itudlo kanila mga kaigsuonan. Kabalo ka, si Sakeo mga kaigsuonan, makasasala si Sakeo, di ba? Ang mga tao dili ganahan kang Sakeo. Gatuo ko nga mga tao na hatred against Sakeo. Gatuo ko nga si Sakeo gibranded na sa mga high priest. Ako mapamalando nga nag-organize nagdako kang meeting sa gym. Ang mga high priest aron ni anunsyo og kinsa si Sakeo kadautan mga kaigsuonan. Pero si Kristo mga kaigsuonan niduol kang Sakeo. Iyang gipakita what is love. Og didto mga kaigsuonan, Sakeo was converted. So the more ma-converted ang mga tao if we will teach them what is love. Tudluan na to ang mga tao unsay gugma, mga pinangga ko mga kaigsuonan. Si Mark Finley, Evangelist Mark Finley, reminds us that not to introduce God to people is a spiritual malpractice. Magwali ka. Dili na Christ-centered ang imuhang wali. Kaya nasintro na sa mga pagpangdaot, pagpanglibak, pagpanampalas o dungog sa isig katao. Matud pa ni Mark Finley, it is a spiritual malpractice. Kinahanglan sa atong mga panagtigom mga kaigsuonan, si Kristo ang atong ipadako. Sa atong panagtigom, Christ-centered ang atong mga mensahe, mga kaigsuonan. Di kayo mag-quote lag Bible niya, pagkumantirahan dayon ang mga pare. Mag-quote lag Bible, tirahan din nato atong mga kalaban. Magbasa lag bersikulo o niya, ato dang ipahungaw rin ato ang mga panghinanakit. Na kanastan pulano, nanay kabit, kanastan pulano. Saan naman imuran naman tag mga kandidatos politika, mga pinangga kung mga kaigsuonan. Nagpadayon si Mark Finley nga nagkanayon. Jesus' method of evangelism was to touch people of their points of greatest need. This is medical missionary work. Christ was not content only to heal them physically and do nothing else.
The goal is eternal life in Jesus. Dili kay taman ra si Kristo na nambal sa ilang mga balatian. Dili kay dito lang taman. Migrow pag yun nga to sa interest sa pagbaton o kinabuhing walay katapusan. You know, the central point of medical missionary work may not start with bidding those whom we know to follow Jesus. Dili kay mag-dito sa taxi, pangyo, dili mo, sunod mo kang Kristo. No. But it should get there eventually. Anam-anam mga kaigsuunan. Out of our love for people, pinaagi sa atong gugma sa mga tao, we will long to offer them everything that Jesus offer. Atong mapakita sa mga tao, ma-offer na to sa mga tao, kadtong butang nga gi-offer usab ni Jesus Christ, mga kaigsuunan. Kabalo ba ka mga pinanggan ako mga naminaw? Sa atong mapamalandong karon, ang gipangita ni Kristo is ang mga nagapangita kaniya. By nature, ang mga tao nakaila og Dios, gusto silang moalagad og Dios, pero walay makagiya kanila, mga kaigsunan. Ang uban nakabasa og mga pinatik pinagi sa tong mga literature evangelist. Nakaila na sila sa kabatuoran, nakasabot na sila sa tingog sa Dios. Karniro siya sa Dios, kaya nakadungog siya sa tingog, gusto siya muila siya, gusto siya mo follow sa Dios, mga kaigsunan. Pero kinsay mo guide kaniya? Kinsay mo tultol kaniya, mga kaigsunan? Kabalo ka? Iyon ani ka importante. Kinahanglan si Kristo moduol kanila, manuktok sa ilang kasing-kasing. Ayaw kalimot nga si Kristo wala na din hining kalibutan na ikaw na ang naaning kalibutan na kita na pod ang muduol sa mga tao, manuktok sa ilang pultahan, mga kaigsunan. Seek and you shall find. Revelation 3:20, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and be with me. And he with me. I mean. So matud pa, mga kaigsunan, si Kristo na nagapanuktok. Siya na ang muduol. O kinsay mo open, dito siya musulod. Mateo 7:7 hangtod sa 8. Ask and it shall be given to you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks, it will be open. So, dinhi mo makitaan mga pinangga kung mga kaigsunan ato mapamalandong. Ngano nga si Kristo nagapanuktok sa mga kasing-kasing sa mga tao, kaya mga tao nagapangita pod kaniya. Kung kita pod mangita sa mga kalag nga nangawala, mga kaigsunan, ang Holy Spirit na kahibalo og kinsa ang nagapangita kang Kristo, gayran pud ta paingon ni anang mga tawhana, mga pinangga kong mga kaigsunan. Ayaw kalimot, ang mga iya nakaila kang Kristo. Buot ipasabot, mga kaigsunan. Kanang pulong nga no, doon na sila intimate relationship. Walay mo giya kanila paingon sa tiilan ni Ginoong Hesus. Wala lay mo bridge kanila, mga kaigsunan. Busa nining taknaa, mga kaigsunan. Kanang mga katawhan karon nga doon na intimate relationship kan Jesus Christ, kulang na lang og mugiya mo agak kanila. Brethren, let it be nga ikaw ako maoy gamiton sa balang espiritu aron sa pagduol anang mga tawhana, aron maoy moagak kanila paingon sa simbahan, paingon sa kamatuoran, paingon sa kiliran o sa tiilan ni Ginoong Hesus. Kinsa pod ang mga klaseng mga tao nga gamiton sa balaang espiritu aron may moagak sa mga tao nga naapas kangitngitan nga dugay ra nagahandom sa Dios? Kinsa pod? Kadtong mga tao nga mahigugmaon. Kadtong mga tao nga na-converter na, sama kanimo og kanako. Let us allow now the Holy Spirit to change our hearts and our mind. To change our character. Loving, forgiving, and consecrated. We need to be converted. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay, mga higalano, kaigsunan sa lipa ko mabiyak kaninyo. Ako pibalo kaninyo nga karong adlaw. Kauban tan ninyo dinhi sa Atrium Apokon, Tagum City. Alang sa 30th Thanksgiving anniversary sa tingog sa paglaom, mga kaigsunan. So di na to ni pakyason ato ning sa ulugon, ato ning suportaran, magkita ta ninyong tanan dinhi sa Atrium Tagum City karong Sabado, karong adlaw. No? Pisagis. So
tanan mga kaigsunan gikan sa kilang lugar, mga taga Bukidnon, taga Lanao del Norte, I'm sure nangabot na sila kagahapon. O ang tanan na to mga kaigsunan from Del Sur, from Oriental, from Kumbal, glad to see you here. Ang atong tema, yielding at the cross. Ang Ginoo magapanalangin kanimo ug kanatong tanan. See you here sa Atrium, usbon ko, Atrium, Tagum City. Ang Ginoo magapanalangin kanimo. Okay mga kaigsunan, wa na magitay panahon sa pakiguban kanimo sa ngalan naman kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga to ang great provider. Ako sa imuhang kapamilyang nimong ulipon sa pagwali sa may balita. Pastor Israel Villaver the First. Magaingon kanimo, malipayong adlaw igpapaulay.